Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pasado na sa House of Representatives sa third and final reading ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod kada araw para sa minimum wage earners sa pribadong sektor. Bagamat may mga ibang grupo gaya ng Gabriela na isinusulong ang mas mataas na 750 pesos na aumento, kinilala pa rin nila ang hakbang bilang mahalagang prosesos laban para sa nakabubuhay na sahod. Dadaan pa ito sa Bicameral Conference Committee at kailangan ng pirma ni Pangulong Marcos Jr. bago tuluyang maisabatas. Bagamat kapos ang 200 pesos na aumento para abutin ang nakabubuhay na sahod, signifikanteng hakbang na ang pagpasa nito para iusad ang usapin ng sahod sa bulwagang ito. Kailangang ituloy-tuloy ang pagpasa dito hanggang pirmahan ito ng Pangulo. Hataw Balita ngayon! Niratipikahan na ng Senado ang Government Optimization Bill matapos magkasundo ang Bicameral Conference Committee sa mga probisyon ng panukala. Nilinaw ni Senate President Chis Escudero na layunin ng batas na gawing mas mahusay at epektibo ang serbisyo ng pamahalaan at hindi lang basta bawasan ang mga empleyado nito. Bahagi ito ng 12 priority bills ni Pangulong Marcos Jr. na target maipasa bago matapos ang 19th Congress. Is there any objection? There being none, motions approved. The conference committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill number 890 and House Bill number 7240 is hereby approved and ratified. Hataw Balita ngayon! Nagpulong kahapon sa Malacanang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong upang palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Tinalakay nila ang pagpapalawak ng kooperasyon sa renewable energy, digitalization at suporta sa Filipino healthcare workers sa Singapore. Buong suporta rin ay binigay ni Prime Minister Wong sa ASEAN Chairmanship ng Pilipinas sa 2026. We are likewise seeking further achievements in our renewable energy sector, acknowledging how Singapore will remain a major partner in our aspiration to diversify our energy sources. I encourage Singapore to increase its investments in the renewable energy sector as part of our forward-looking bilateral agenda. Hataw Balita ngayon! Nananatiling mapayapa ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa kabila ng parehong pag-aangkin ng teritoryo sa Kalayaan Islands sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, may regular na koordinasyon at palitan ng pagbisita sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang bansa, lalo na sa Parola at Pugad Islands na magkalapit lamang. Binigyang diin ng militar ang kahalagahan ng ganitong kooperasyon sa mga karatig bansa upang maiwasan ang tensyon at masiguro ang kapayapaan sa rehiyon. We have a good relation with Vietnam and we are continuously cooperating and coordinating with them. Especially we have also a regular stop-to-stop talk with their Philippine Navy. Hataw Balita ngayon! Inihayag ng Malacanang na sincero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sabihin handang makipag-ayos sa pamilya Duterte at sa ibang tao. Ito ang binigyan diin ng Malacanang matapos batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulo dahil sa anyay reconciliation na walang kondisyon. Dagdag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tila hindi nauunawa ng alkalde ang tungkol sa sinabi ng Pangulo ukol sa pakikipagkasundo. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonsilyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. Malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation.
bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Hataw Balita ngayon. Kuku-questionin ni Vice President Sara Duterte kung naaayon ba sa saligang batas ang pagtawid ng impeachment trial laban sa kanya mula sa 19th Congress patungong 20th Congress. Ayon kay VP Sara, may mga nakita siyang lapses o pagkakamali sa proseso ng impeachment laban sa kanya. Bukod dito, wala nang ibang detalye pang ibinigay si VP Sara sa kanyang kinakaharap na kaso. Anya, pinipili na lang niyang ipaubaya ang sagot sa legal team na humahawak ng kaso. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Rep, hindi ko po nasusundan. Actually, yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. Pero ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Hataw Balita ngayon. Inamin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na galing sa kanyang opisina ang resolusyon para i-dismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Batay sa mga nakasaad sa naturang draft ng resolution, mahigit 100 araw ang nakalipas nang isumite ang articles of impeachment ng Kamara sa Senado. Ngunit hindi pa naisasagawa ang paglilitis na taliwas sa sinasabi ng saligang batas na trial shall forthwith proceed, habang ginagarantihan ng konstitusyon na may karapatan ng lahat ng tao ng speedy disposition na lahat ng mga kaso sa judicial, quasi-judicial o administrative bodies. Bukod dito, nakasulat sa resolusyon na batay sa Rule 44, Section 123 ng Senate Rules ay hindi pinapahintulutan ang pagtawid ng impeachment proceedings sa susunod na Kongreso. Bago umamin si Senator De La Rosa, una na nagpahayag ang ilang senador tungkol sa draft ng resolution. Galing yun. Galing sa office ko. Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Wala. My first reaction was to consult my lawyers about it. Eh, marami na mga umuugong issues nga po. Just confirmed with last Monday. Meron na mga reso na umiigit. But I don't think may mga pumirma. No one has approached me. No one has showed me anything except for yung discussions kay SP sa schedule. Nagtatanong lang ako sa schedule. Hataw Balita ngayon. Labag sa saligang batas na i-dismiss ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang Senate resolution. Ito ang pahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua matapos kumalat ang pagkakaroon ng isang draft ng Senate resolution para sa agarang dismissal ng reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Naniniwala rin ang iba pang mga mambabatas na dapat gampanan ng mga senador ang kanilang constitutional mandate para tumayong mga judge sa impeachment trial. It's about dismissing. That is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate, sa Constitution. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. Hataw Balita ngayon.
Itinanggi ng ilang kongresista ang aligasyon ni Senate President Francis C. Escudero na sunod-sunuran sila kay Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit nila, hindi sila dinidignahan ng Speaker at dapat ay sagutin na lamang kung kailan magsisimula ang impeachment trial. Wala pang tugon mula sa kampo ni Speaker Romualdez. Nauna na nitong sinabi na ipinapaubayan na ng House Speaker sa Senado ang proseso ng impeachment. Hindi po ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. Huwag i-divert sa iba-iba pang mga issues, kundi sagutin na lang, kailan ba impeachment trial, bakit hindi sinisimulan. Sir, dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa party ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang case consolidation kaugnay ng mga kaso laban sa dating kongresista na si Arnolfo Arnie Teves Jr. kaya't mananatili muna siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kailangang hintayin ang pinal na utos ng mga korte sa Maynila bago siya mailipat. Aminado ang NBI na may kakulangan sa kanilang pasilidad pero tiniyak ang mahigpit na seguridad para sa dating mambabatas. Nakatakda rin ngayong araw ang pagbasa ng sakdal kay Teves sa Manila RTC. Meantime, sa amin siya, ang directive ko is bigay sa kanya ang karapatan niya bilang detainees, but then protektahan nyo, wag masasaktan from outer mga tao, yung mga gustong manakit sa kanya, wag siyang makatakas at wag siyang masaktan. Hataw Balita ngayon. Ipinangako ng Philippine National Police na agad silang makatutugon sa mga tawag sa loob lamang ng 5 minuto. Sa ngayon, ipinatutupad na sa Metro Manila ang 5-minute response team sa mga humihingi ng tulong gamit ng 911 hotline. Hihilingin naman ng PNP ang suporta ng local government units sa pagsisimula ng implementasyon ng 5-minute response team sa buong Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ito'y para sa mas mabilis na pagresponde ng mga pulis sa anumang sitwasyon na itatawag ng publiko. Already requested some of the mayors, and I'm going to actually request Mayor Zamora as the chairman of the ARPOC NCR to support us on this project. Ang 911 is already available. Diyan dadaan ang mga report ng ating mga kababayan at yan ang magdi-dispatch ng ating mga responding unit sa baba. So, I would like to assure our mga kababayan na lahat ng inyong mga hinaing na iparating sa police using 911 will be attended to. Hataw Balita ngayon. Pinawi ng Philippine National Police ang agam-agam ng Commission on Human Rights sa utos ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na paramihan ng maaresto. Ayon kay General Torre, may check and balance sa aksyon ng mga pulis, lalo na't buhay naman ang aarestuhin ng mga ito. So, ibig sabihin, pwede nilang ireklamo ang mga pulis na aabuso dyan. Buhay silang magrereklamo. Hindi sila patay na ang nagrereklamo ay kanilang mga asawa. Okay? So, andyan ang IAS, nakakasiguro ang ating mga kababayan, meron kayong redress within the PNP. Nauna nang sinabi ng Commission on Human Rights na maaaring magresulta ng quantity over quality ang utos na paramihan ng aresto ni General Torre. Paalala ng ahensya, hindi dapat maging basihan ang performance ng mga pulis. Ang dami ng nahuli dahil napatunayan na ito noong mga nakarang panahon na nagresulta sa pang-aabuso at hindi tamang kaugalian sa hanay ng pulisya at naisa sa panganib ang karapatang pantao ng publiko. Hataw Balita ngayon. Hiniling ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na ipawalang bisa ang labeling provision ng COMELEC Resolution Number
11116 na bahagi ng anti-discrimination policy ng komisyon. Ayon sa definisyon ng CAMELEC, ang labeling ay ang pag-uugnay o pag-aakusa sa mga individual, grupo o organisasyon bilang vocal dissenters, aktivista, subversibo, terorista o kriminal nang walang sapat na ebidensya. Giit ng NTF-ELCAC, nilalabag nito ang kalayaan sa pagpapayag at nakakaapekto sa kanilang mandato. Ayon kay CAMELEC Chairman George Erwin Garcia, handa silang ipaglaban ang resolusyon sa Korte Suprema upang malinawan ang mga patakaran bago ang 2028 elections. Ang inyo pong commission election ay very much willing, able, and will defend our position, hindi lamang sa issue ng tagging as a form of discrimination, kung hindi sa other forms of discrimination na nakalagay sa aming resolusyon. Hataw Balita ngayon! Malaki ang ibinaba sa bilang ng mga naitatalang cybercrime activities ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. Mula sa kulang 7,000 mula Enero hanggang Mayo noong nakarang taon, bumaba ito sa higit 4,000 sa kaparehas na period ngayong 2025. Ayon kay PNP-ACG Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang, hinigpitan ang isinasagawang cyber patrolling ng kanilang hanay upang mapigilan ang mga ganitong klase ng krimen. Anya, kadalasang inilalapit sa kanilang tanggapan ay ang online selling scam, investment scam, pati na rin ang phishing o voice phishing. Maging mapanuri tayo. I-verify talaga natin ang gusto. Kung yung kausap natin online is talagang tao ba yan or baka hindi na. Or totoo bang kausap yan o hindi? Hataw Balita ngayon! Plano ng Department of Information and Communications Technology o DICT na makipagpulong sa mga social media companies gaya ng Meta at Google upang tugunan ang lumalalang issue ng fake news sa bansa. Ayon kay Secretary Henry Aguda, lain ng pulong na isulong ang paggamit ng geo-blocking at geolocking para pigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Dagdag pa niya, hindi espesyal na pagtrato ang hinihingi ng Pilipinas, kundi patas na pagpapatupad ng mga patakaran gaya ng sa ibang bansa. Yung mechanism ng geolocking, kapag may nakita ka na, alam mo na, fake or site na nanggugulo lang, pwede ba wag na namin makita sa Pilipinas? May ganon. Same with illegal gambling. Pwede ba hindi na rin namin makita? Hataw Balita ngayon! Department of Health sa publiko na mag-ingat sa mga sakit gaya ng dengue, leptospirosis, trangkaso at waterborne diseases ngayong nagsimula na ang tag-ulan. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, inaasahan ang pagtaas ng kaso ng dengue dahil sa tubig na naiipon at nagiging pugad ng lamok. Pinaalalahanan ng publiko na panatiling malinis ang paligid at agad kumonsulta sa doktor sa oras na makaramdam ng anumang sintomas. Ngayon tag-ulan, the expected, this is the season for dengue, tataas uli yan. So very important, remind people to clean up their surroundings for the breeding places. Hataw Balita ngayon! Humihiling ng emergency powers ang Sugar Regulatory Administration o SRA sa pamahalaang panglalawigan ng Negros Occidental upang makontrol ang paglaganap ng red strip subscale insect o RSSI na sumisira sa mga tubo. Unang naitala ang presensya ng RSSI sa Northern Negros Occidental bandang katapusan ng Marso. Noong May 22, umabot sa 87 hektarya ang apektado at lumawak pa sa 255 hektarya pagdating ng May 28. Batay sa pinakabagong ulat ng Sugar Regulatory Administration noong May 30, umabot na sa 546.11 hectares ang lupang apektado ng RSSI. Nasalanta nito ang nasa 294 na tubuhan sa 46 na barangay sa loob lamang ng 2 araw. Ayon sa SRA, humigit kumulang 60% ng kabuang supply ng asukal sa bansa ay nagmumula sa Negros Island,
Kaya naman lubhang ikinababahala ang patuloy na pagkalat ng RSSI. Nag-request si administrator na magkaroon ng state of emergency, declaration of state of emergency ang province, so that SRA can use yung money niya, 5.4 million, to do emergency procurement. Kasi kung walang declaration of state of emergency, pag mag-bidding sila, ang tagal. Ilang buwan yun naabutin bago makapag-procure. Good morning, amigo Sherwin, at good morning, Ma'am Annie at mga kasambahay. Opisyal na bumalik sa per capita recession ang Australia sa kabila ng bahagyang pagtaas ng gross domestic product ng bansa sa pagtatapos ng Marso. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Lumabas sa pinakabagong datos mula sa Australian Bureau of Statistics o ABS na opisyal nang muling nasa per capita recession ang Australia, kasabay ng mahinang pag-unlad ng ekonomiya sa unang quarter ng 2025. Ayon sa ABS, tumaas ng 0.2% ang gross domestic product ng Australia o 1.3% kung ikukumpara sa nakaraang taon. Subalit hindi ito naging sapat upang maiwasan ang per capita recession, kung saan bumaba ng 0.2% ang GDP kada tao sa pagtatapos ng Marso. Ayon kay ABS National Head of Accounts Catherine Keenan, ang mahinang pag-angat ng ekonomiya ay bunsod ng mababang paggastos ng publiko, pagbagsak ng domestic demand at exports, partikular sa sektor ng pagmimina, turismo at shipping, na naapektuhan ng matinding kalamidad at pagbabago sa panahon. Sa kabila nito, inaasahan ng ilang ekonomista na maaaring magresulta ito sa mas mababang interest rate para sa mga may utang sa mga susunod na buwan. Ayon kay AMP Deputy Chief Economist Diana Musina, inaasahan niyang bababa ng 0.25% ang interest rate sa bansa sa susunod na buwan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Apektado ng malawakang wildfire na nagsimula pa nitong Mayo ang operasyon ng mga oil sand facilities sa Alberta at British Columbia na nagdulot rin ng pangamba sa pandaigdigang supply ng langis. Ito ang humahataw na balita ni Cres Fugaban. Ilang kumpanya ng langis sa Alberta ang naglikas ng mga non-essential workers at pansamantalang tumigil sa operasyon dahil sa mga wildfire malapit sa Fort McMurray. Nitong May 29, pansamantalang itinigil ng Cenovus Energy ang produksyon ng humigit kumulang 238,000 barrels per day o BPD sa kanilang Christina Lake site. Wala namang naiulat na pinsala sa mga pasilidad at inaasahang magpapatuloy ang buong operasyon sa lalong madaling panahon. May 31 naman ang inilikas din ng pinakamalaking producer ng langis sa Canada, ang mga manggagawa mula sa Jackfish 1 site, at pansamantalang ipinahinto ang 36,500 BPD ng production. Samantala, inilikas rin ng MEG Energy ang mga tauhan mula sa kanilang Christina Lake project matapos masira ng sunog ang power line na konektado sa Alberta grid, dahilan ng pagkaalantala sa pag-restart ng 70,000 BPD mula sa Phase 2B operations. Sa kabuuan, tinatayang halos 345,000 barrels per day ng oil production ang naapektuhan. Sa rehiyon, mas pinalala pa nito ang pangamba ukol sa supply ng langis habang patuloy ang mga sunog malapit sa Fort McMurray. Bukod sa epekto sa industriya ng langis, ang mga wildfire ay nagdulot din ng malawakang evacuation sa mga apektadong lugar. Maraming residente ang napilitang lumikas at patuloy ang pagsusumikap ng mga lokal na otoridad na mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Ang mga emergency services ay walang tigil sa pagtugon upang maapula ang mga sunog at maibalik ang normal na operasyon sa mga apektadong planta. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng wildfire, nananatiling matatag ang industriya ng langis ng Canada. Patuloy ang pagsisikap ng mga kumpanya na maibalik ang operasyon sa lalong madaling panahon habang ang mga otoridad ay mahigpit na nagbabantay sa sitwasyon. Ang insidenteng ito ay muling nagpapaalala sa kahalagahan ng kahandaan at mabilis na pagtugon sa mga kalamidad upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kaligtasan ng publiko. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon.
Inihayag ng Canada ang Strong Borders Act na layong higpitan ang asylum laws at palakasin ang seguridad sa border. Ayon kay Immigration Minister Lena Diab, tinutugis nito ang organisadong krimen at illegal na droga at armas habang pinoprotektahan ang sistemang imigrasyon. Kabilang sa panukala ang pagpapalawak ng kapangyarihan sa border, pagbabawal sa asylum claim ng matagal nang nasa Canada at mas malawak na pagsusuri sa mga sulat. Binatikos naman ito dahil sa posibleng lumabag sa karapatang pantao. Ito ang humahataw na balita ni Imelda. Iminungkahi ng pamahalaan ng Canada ang Strong Borders Act na may layuning higpitan ang mga batas sa asylum at palakasin ang seguridad sa border ng bansa. Target ng panukala na mapigilan ang organisadong krimen at ang iligal na pagpasok ng droga at armas habang pinananatili ang integridad ng immigration system. Kabilang sa mga probisyon ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng pulisya sa US-Canada border, pagbabawal sa asylum claim mula sa mga taong mahigit 1 taon nang nasa Canada at mas malawak na otoridad sa pagsusuri ng mga padalang sulat. Binatikos ito ng ilang grupo dahil posibleng lumabag sa karapatang pantao. Saklaw rin ng panukala ang agarang paghahain ng asylum claim ng mga migranteng mula sa US sa loob ng 14 na araw. Kung hindi ay mawawalan sila ng karapatang legal, bagamat may pagkakataong sumailalim sa risk assessment. Pinapayagan din ang pagtigil ng immigration applications kung may banta sa kalusugan o seguridad, mas mahigpit na pagsuri sa mga sulat para sa mga kasong kriminal at limitasyon sa malalaking cash transactions at depositong ipinagkakatiwala. Ayon kay MP Jenny Kwan, dapat itong ikabahala ng publiko. Layunin din ng batas ang pagpigil sa pagpasok ng fentanyl at iligal na armas, mga isyong ginagamit ni US President Donald Trump sa kanyang mga taripa kontra Canada. Sa panig naman ni Public Safety Minister Gary Arandana Sangari, inamin niyang tinatalakay ng panukala ang ilang isyong matagal nang pinupuna ng US na maaaring makaapekto sa negosasyong pangkalakalan. Giit niya ito ay para sa seguridad ng hangganan ng Canada, hindi lang para sa ugnayan sa Estados Unidos. Samantala, tinuligsa ng Migrant Rights Network ang panukala bilang immoral at sinabing nililimitahan nito ang proteksyon para sa mga refugee at posibleng humantong sa malawakang deportasyon. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Ligtas na-rescue ang isang endangered Philippine freshwater crocodile matapos itong makita sa isang creek sa barangay Sarayan, Cotabato ng ilang mga residente. Ayon sa ilang residente ng barangay Sarayan, Cotabato, ilang beses na nilang namataan ang buwayang pabalik-balik sa isang creek sa lugar dahil dito agad nila ito ipinaalam sa mga otoridad upang matiyak ang mas ligtas at tamang pangangalaga para dito. Ang naturang buwaya ay isang babaeng Philippine freshwater crocodile na may habang 6.6 feet at tinatayang may bigat na 60 kilo sa kasalukuyang nasa maayos na kalusugan ang buwaya at nasa kustodiya na ng USM Wildlife Rescue Center. Ang Philippine freshwater crocodile ay isa sa mga paminsalang nawawala o critically endangered at bihirang uri ng buwaya sa buong mundo. Ito rin ay endemic na sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon! Naglunsad ang Puerto Princesa City sa Palawan ng mas malakas na kampanya upang tugunan ang dumadaming stray dogs o asong galas sa lungsod. Layunin ng programa na itaguyod ang kaligtasan, kalinisan at kaayusan ng publiko. Si Danny Munar, humahataw. Nagsasagawa ang mga tauhan ng Puerto Princesa City Veterinary Office sa Palawan ng stray dog rescue at impounding operation sa mga lansangan ng lungsod. Isa-isa nilang hinuli ang mga asong ligaw na maaaring may sakit, agresibo o nagdudulot ng panganib sa mga motorista at pedestrian.
Ayon sa Puerto Princesa City Veterinary Office, bahagi ng kanilang inisyatiba ang pag-aalok ng libreng neutering services o ang pagkapon sa mga alagang aso at pusa. Layunin ng programa na matigil ang hindi makontrol na pagdami ng mga hayop na kadalasang nauuwi sa mga aksidente sa kalsada at pagkalat ng basura lalo na sa mga barangay na karaniwan ang mangligaw na hayop. Bukod dito, ang pamahalang lungsod ay nagsasagawa rin ng malawak na kampanya sa impormasyon sa wastong pangangalaga ng alagang hayop. Ang kahalagahan ng pagbabakuna tulad ng anti-rabies at responsableng pagmamayari ng alagang hayop. Hinihikayat din ng tanggapan ang mga may-ari ng alagang hayop na irehistro ang kanilang mga hayop. Iwasan ang mga ito sa mga lansangan at suportahan ang mga pagsisikap ng lungsod na bumuo ng isang mas ligtas at mas magiliw na komunidad sa alagang hayop. Ang tagumpay-anya ng kampanya ay nakasalalay hindi lamang sa lokal na pamahalaan kundi maging sa aktibong partisipasyon ng mga residente. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nagsasagawa na ng 10 araw na urban search and rescue operations ang multi-agency para sa Pacific Partnership 2025 bilang paghanda sa anumang sakuna na maaaring maranasan sa isla ng Catanduanes. Si Jerry Galicia, humahataw. Sa ilalim ng Pacific Partnership 2025 sa pakikipag-ugnayan ng provincial government at sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, opisyal na inilunsad ang multi-agency training. Dito sumasa ilalim sa 10 araw na Urban Search and Rescue o USAR operations ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa seri ng multi-agency training sa Capitol Compound ng Virac sa isla ng Catanduanes. Ang komprehensibong programa gaya na lamang ng Roof and Collapse Structure Rescue Training. Ang pagsasana ay pinangungunahan ng mga eksperto mula pa sa US National Guard at 525th Combat Engineer Forerunner Battalion, Combat Engineer Regiment at Philippine Army na naglalayong mapahusay ang mga kakayahan at pakipag-ugnayan ng local at national responders. Ang programa ay kinapapalooban ng matatag na kombinasyon ng mga lecture, hands-on field training, scenario-based simulations at technical equipment orientation. Ang mga participants ay mga representative mula pa sa iba't ibang municipal DRRMO, Bureau of Fire Protection, BFP, Special Rescue Force, SRF, Philippine Red Cross Catanduanes Chapter at mga unit ng 503rd RIBN, 5th RCDG ng Philippine Army. Malaking suporta ang binibigay ng Armed Forces of the Philippines, AFP, Southern Luzon Command at General Headquarters. Bukod pa ang Incident Command System o ICS na sinasagawa naman sa ARDCI Hotel at Humanitarian Assistance and Disaster Response na gagawin sa mga susunod na araw. Ang pagsanay na ito ng military at civilian responders ay mahalaga para sa mabisang mapamahalaan ang mga emergencies na dulot ng natural at man-made disasters tulad ng lindol, bagyo, landslide at major structural collapses. Nagsimula ang 10 araw na pagsasanay nitong June 2 at tatagal hanggang June 12. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Isang kawani ng Office of the Public Safety pinaiimbestigahan matapos makuhanan ng video ng pananakit sa isang sibilyan sa San Fernando City, La Union. Si Toto Pabros, humahataw. Umani ng sari-saring komento at pagbatikos sa social media matapos na makuhanan ng video ang pananakit sa isang sibilyan ng isang public safety officer sa San Fernando City, La Union. Sa kuha ni Fatima Corpus, makikita sa video ang ilang beses na paghampas ng pamalo ng isang lalaki sa sibilyan na walang damit na pang-itaas habang ito ay nakaupo sa semento. Kasunod nito, agad na naglabas ng official statement si San Fernando City Mayor Hermenegildo Dong Gualberto matapos kumalat ang video. Sinabi nito na hindi nito kinukonsinti ang anumang hindi makataong pagtrato at patuloy itong nakikiisa sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Agad na nitong pinaiimbestiga ng insidente sa Human Resource Management at Office of the Public Safety. Bukod dito, naglabas din ng official statement ng City Government of San Fernando, La Union at tiniyak na hindi ito binabaliwala ng lokal na pamahalaan. Inaalam na ng mga otoridad ang kung ano ang dahilan ng pamamalo. Habang wala pang inilalabas na pahayag ang public safety officer na sangkot sa viral video hinggil sa pangyayari. Toto Pabros, humahataw sa balita ngayon.
Samantala, nakarecover na ang 3 naitalang kaso ng MPAC sa lungsod ng Cabanatuan. Ukol sa lokal na pamahalaan, patuloy ang kanilang pagbabantay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Si Cecil Cruz, humahataw. Kinumpirma ng Cabanatuan City Health Office City Epidemiology and Surveillance Unit na lubos nang nakarecover sa monkeypox o mpox ang 3 naitalang individual na sumailalim sa mahigpit na monitoring at isolation. Ayon kay Dr. Arminda Adeser, City Health Officer 2, wala namang ebidensya ng malawakang hawaan sa lungsod. Lahat ng suspected at probable cases ay isinailalim sa testing sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ang publiko na sundin ang tamang respiratory hygiene at umiwas sa matataong lugar o sa mga taong may sintomas ng mpox. Pinayuhan din ng mga mamamayan na umiwas sa pakikisalamuha sa mga taong may sintomas ng mpox gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, kalamnan, likod at sobrang pagkapagod. Ayon sa pamahalaang lungsod, magpapatuloy ang kanilang surveillance efforts sa case finding at contact tracing upang pigilan ang pagkalat ng sakit. Cecil Cruz, humahataw sa Balita Ngayon. Patuloy ang fabrication ng City Engineering Department ng mga 3x3 meter box culvert na gagamitin sa flood control project ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa. Si Ryan Salatandol, humahataw. Upang makatulong na mapigilan ang pagbaha, sinimulan na ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ang paggawa at paglalagay ng malalaking concrete pipes at box culverts sa Barangay San Pedro bilang temporary solution. Ayon sa City Information Department of Puerto Princesa, sa layunin na maiwasan ang paghimpil ng tubig at pagbaha. Sinabi naman ng City Engineering Department o CED, kasalukuyang gumagawa ang mga manggagawa ng 3x3 meters box culvert sa Ligaya Camacho Street. Sa ngayon, natapos na nila ang 326 meter na bahagi ng Libis Road hanggang sa kanto ng Pineria Road. Pansamantala lamang ang hakbang na ito habang pinag-aaralan at pinagpaplanuhan pa ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha, hindi lang sa San Pedro kundi pati sa ibang lugar na binabaha din. Nagpapasalamat naman ang city official sa mga pribadong may-ari ng lupa na pumayag na magamit ng pamahalaan ang bahagi ng kanilang lupain para sa proyektong drainage. Ryan Salatandol, humahataw sa Balita Ngayon. Inihayag naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH Davao Region na higit kalahati na ang kanilang natatapos sa konstruksyon ng Davao City Bypass Road. Ayon sa ahensya, inaasang magagamit na ito ng publiko sa huling bahagi ng 2026. Si Gladys Duabi, humahataw. Nasa 60% na ang natatapos sa konstruksyon ng Davao City Bypass Road. Mula sa dating 1 oras at 44 na minutong biyahe mula Toril, Davao City papuntang Panabo City. Magiging 49 na minuto na lang ang travel time kung dadaan dito. That is 45.5 stretch kilometer. So imagine 49 minutes, 45 kilometers yung bibihin mo. Ganun kabilis kasi sa loob ka na dadaan, bypass na to. Ayon sa Department of Public Works and Highways Davao Region, target na maging operational ang proyekto sa last quarter ng 2026. Particular sa tunneling, pag-uusapan natin excavation pa lang kasi dalawa yan, isang northbound, southbound. Yung northbound sa excavation, ibig sabihin nabutas namin siya from both ends, 100% na tayo dyan. So through and through na yan. From the southbound, may balance pa kami na 117 meters. Ang target namin dyan is end of July or August, mapag-meet na namin siya. So ang aming completion na tinitingnan dito, maybe last quarter of 2026 and first quarter of 2027. Siguro operational na to. Kasama sa 45.5 km Davao Bypass Road Construction Project, ang 2.3 km mountain tunnel na itinuturing na longest tunnel sa bansa kapag ito ay natapos. Mapalad tayo, lalo-lalo na yung Davao City. Kasi first ever to na magkakaroon tayo ng tunneling sa Pilipinas actually. Meron tayo sa Luzon pero ibang methodology yon. Blasting ang ginamit doon. Ito, using Japanese technology, pati yung mga equipment nila,
materials galing sa Japan talaga and supervised by our contractor na Japanese contractor, which is a known contractor in tunneling in Japan. Napakaganda nito, nagkaroon ng chance na may transfer yung Japanese technology. Alam na natin kung paano pala magawa ng tunnel using Japanese technology. Pinag-aaralan na rin ang paglalagay ng toll fee bilang pangtustos sa maintenance ng kalsada. At sa unang yugto, mga pribadong sasakyan muna ang papayagang gumamit nito. Ang Davao City Bypass Road Project ay bahagi ng Build Better More program ng kasalukuyang administrasyon. Bukod sa pagpapaluwag ng trapiko, inaasahan din itong magdudulot ng mas maraming oportunidad at makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya at turismo sa Mindanao. Gladys Tuwadi, humahataw sa balita ngayon. Matinding bakbakan sa volleyball court ang nasaksihan kahapon sa Paco Arena. Bawat kupunan ay todo sa pagpapakitang gilas, bitbit ang determinasyong makapasok sa semifinals ng UNTV Volleyball League Season 3. Narito ang report ni Jed Neresina. Ay gigil na makakuha ng pwesto sa semifinals. Kaya sa unang knockout game kahapon, madaling inapula ng BFP Lady Firefighters ang init ng DFA Emissaries. Straight set victory para sa Lady Firefighters at ngayon, secured na sila sa semifinals. Sobrang happy po yung na nakapasok kami sa semis po. Sobrang mahalaga po ito sa amin para buhay pa po yung aming pag-asa. Buhay pa po. Natapos ang match sa scores na 16-25, 23-25 at 19-25 kung saan nag-ambag ng 16 points si Fire Officer 2 Gang Abeliana. Bigumang makapasok sa semis. Proud ang coaching staff ng Emissaries sa narating ng team ngayong season. Sobrang nakaka-proud kasi yung first and second season wala pa lang silang nakakuhang kahit isang set. Pero ngayon nakaabot kami hanggang dito sa round na to. Kung saan 6 na lang silang natira. Kaya malaki yung improvement, malaki ni level up ng team. Kaya sobrang nakaka-proud. Matinding bakbakan naman ang sumunod na game dahil walang gustong bumitaw sa AFP Lady Gunnar at PhilHealth Consulta Health Insurers. Naunang nakakuha ng set ang PhilHealth, 23-25. Ngunit maalab ang determinasyon ng Lady Gunnar at bilang back-to-back champions, pinatunayan nila ito at naipanalo pa ang tatlong sumunod na set. Sa scores na 25-18, 25-23 at 25-20, secured na ng AFP ang pwesto sa semifinals. Una-una po, nagpapasalamat kami kasi kay Lord kasi binigyan kami ng sapat na lakas sa talino para manalo yung team. Hindi namin na-expect pero kasi kailangan pagtrabahuan talaga both teams. So, dahil siyempre, umangat kami, siguro mas nagtrabaho sila kaysa doon sa PhilHealth. Sa kabila ng ayaw paawat na defense at offense ng parehong kupunan, nakagawa pa rin ng amazing 31 points si Sergeant Iya Yongko. Hindi man nanalo, sulit naman para sa rookie team na Health Insurers ang Season 3 ng UVL. For us, tulad niyan sabi ko nung nasa dugout kami, yung malaking achievement sa team na makarating dito. This is first time namin sumali. Then narating pa namin yung quarterfinals. Masaya ang buong team nakarating dito. Sulit na. Volleyball fans, it's going to be an epic showdown dahil sa susunod na schedule, semifinals na ng UNTV Volleyball League Season 3. Abangan ang susunod na match, live pa rin sa Paco Arena sa Maynila. Matinding tapatan ang abangan sa Game 1 kung saan maghaharap ang Comelec Suffragettes at BFP Lady Firefighters.
Mainit na laban din ang magaganap sa Game 2 dahil muling magtatagisan sa volleyball court ang PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner. Huwag palampasin ang exciting match sa semifinals. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang mga news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 23, Talatang 12. Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. At yan po ang makahumahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikalima sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.